to 5. Basahin ko po muna. Presider daw po nakalagay eh. Sorry medyo hindi ko nakita na meron palang ganito. Ayan, sabi nga po dito sa Psalms chapter 105 verse 1 to 100 verse 1 to 5. Make a joyful noise into the Lord, and all ye lands, serve the Lord with gladness. Come before this presence with singing. Know ye that the Lord is He God. He is God. It is He that hath made us, and not we ourselves. We are His people, and the sheep of His pasture. Enter into His gate with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him, and bless His name. For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endures to all generation. Yan, pagpalain po ang salita ng ating Panginoon. At bago po tayo mag-umpisa, tayo po ay dumako na sa pag-aawitan. Awitan po natin ang ating Panginoon ng mula sa puso, at awitan natin siya ng gagaling sa ating kumbaga, sabi nga, worship the Lord with spirit and truth. Papurihan natin na ating Panginoon sa espiritu at katotohanan. Hindi na po natin patatagalin. Tawagin ko na po si Ate Keyeye. Tama ba? Ate Keyeye, para mag-lead ng praise and worship. Ate Keyeye, nandiyan ka po ba? Yan. Bibigay na po natin yung mic. The mic is yours. Ayan, so praise God sa buhay ng bawat isa na andito sa night service nating ngayong gabi. So, handa na ba kayo mag-praise kay God? Since malapit na rin ang Christmas, so it is really our privilege to give praise, to give worship sa Kanya. Amen? So, ngayon sa aking pong kakantahin, alam kong alam nyo to. Kaya, malayo po kayong sumabay, malayo po kayong sumayaw, malayo po kayong manalangin. Let's reconnect tonight with God. Amen. Hallelujah, Jesus. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. And so truly, Jesus is really worthy of our praises. Amen. Joy to the earth, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rock hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. Ayan,
So amen. Let's continue to give Jesus our praises. Let's continue to worship him. Let's continue to give him the kind of worship that he deserves. Let's sing Here I Am to Worship. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Lord Jesus. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Mr. Jesus. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to this earth you created, all for the love's sake became poor. Let's sing. Oh, here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether worthy, altogether lovely, altogether wonderful to me. And I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Oh, I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Mr. Jesus. Thank you po Lord God Jesus sa gabi po Lord God na ito. Salamat po Lord God sa lahat ng blessings o Lord na ibinigay mo po Lord God sa amin. Salamat po Lord God kasi all throughout this year po Lord God, you are still with us po God. And salamat po Lord God sa blessings po Lord God na binahagi mo po Lord God sa bawat isa. Lord God, sa gabing ito po Lord God, ikaw na po ang bahala na mag-guide po Lord God sa puso ng bawat isa na sa mag-word po Lord God na maiparating mo po Lord God sa amin ang nais po Lord God namin na malaman. Lord God, sa inyo po namin ibinabalik lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat at lahat ng pagsamba sa tanging pangalan mo lamang Jesus. Amen. Yan, amen. Praise God sa papuri at pasalamat para sa ating Panginoon. Dapat lang po siya na pasalamatan at papurihan sa pamagitan ng ating pag-awit sa ating Panginoon. Kaya sa gabing ito, natawagan ko na po si Kuya Seki. Nandiyan po ba si Kuya Seki para sa ating scripture reading po? Kuya Seki, are you there?
Kuya Seki. Yan, mukhang wala po si Kuya Seki. Sige po, at basahin po natin sa aklat ng Lucas. Nandiyan na po ba siya? Kuya Seki, are you there? Ay, okay. Nandito na po pala. Sige po, tinatawagan na po natin si Kuya Seki para basahin ang salita ng ating Panginoon sa Luke chapter 2 verse 8 to 14. Hello, good evening everyone. Magbabasa Amen. Wait lang po natin si Kuya Seki. At Kuya may Seki, are you there? Okay, ayan na po siya. rinig ba ako? Medyo may dito. Okay. So, good evening everyone. Yung verse na babasahin ko today is Luke chapter 2 verses 8 to 14. And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today in the town of David a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger." Suddenly a great company of heavenly hosts appeared with the angel, praising God and saying, "Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom His favor rests." Yun lang po yung God bless. Amen. Yan, praise God. At tunay nga na kung mababasa po natin sa Luke chapter 2 verse 8 to 14, ito po yung kapanganakan ng ating Panginoon. Siyempre, dire-diretso na po tayo dahil ang inyong abang lingkod ang siyang tagapagsalita sa gabing ito. At sabi nga po dito sa Luke chapter 2 verse 8 to 14, kanina English po, gamit po tayo ng Tagalog. Ito po yun sa Tagalog version po. Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. At tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag ang kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Gayon na lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako ay may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ng David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan na matatagpuan nyo ang isang sanggol na nakabalot sa lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking hukbo na mga anghel sa kalangitan. Sila ay nagpuri sa Diyos at tumawid. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pagpalain po ang salita ng ating Panginoon. Sige po, tayo po ay sandaling manalangin.
Ama naming Diyos, salamat sa gabing ito. Ikaw lang dapat ang mapapurihan. Ikaw lang dapat yung maitaas sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, sa gabing ito, nawa samahan mo po kami kasama ng iyong Santong Espiritu upang sa gayon maintindihan po namin, Panginoon, ang iyong salita na nais ipahayag, nais ituro, nais ipangaral, Panginoon, sa gabing ito. Nawa, Lord, buksan mo po yung aming isipan, ang aming puso, ang aming tenga sa aming pakikinig, Panginoon. At sa ganon, malaman namin kung ano yung nais mo na ipahayag, Panginoon, sa gabing ito. Nawa, Lord, ikaw po yung maitaas, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. At ang lahat ng kapurihan, pasalamat ay sa iyo lamang, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, at hindi na po natin patatagalin. Ang tema po natin ngayon is Jesus is the reason for this season. Yan, si Jesus ang rason bakit meron tayong gantong season. Naniniwala po ba kayo na si Jesus ang reason for this season, na tayo ay nagse-celebrate ng Christmas because of Jesus? Yan. At naniniwala tayo na si Jesus ang tagapagligtas na nagmula sa Ama at ibinigay sa atin yung bugtong na anak. Baga si Jesus yung nagkatawang tao para tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya nga po, this Christmas, ang ine-emphasize po natin, mas essential po si Jesus sa buhay ng bawat Kristiyano. Kaya pag tinawag kang Kristiyano, ibig sabihin naniniwala ka kay Kristo. At sabi nga po dito, yung word na Christmas, yan, bago po tayo pumunta sa topic natin, yung word na Christmas, kung mapapansin po natin siya, may dalawang siya, 'di ba? Kung paghiwalayin mo yung Christ and Mass, 'di ba? Kung titingnan po natin, for this season, Jesus is the reason. And Jesus is the reason for this season. Ibig sabihin, kung wala si Jesus, wala po tayong celebration ng Christmas. At sa bawat celebration ng Christmas, nandoon si Jesus. Kaya nga, yung word na Christ, siya po yun. And Mass, ibig sabihin, yung celebration, yung gathering, di ba? Every Christmas, ayun po yung ginagawa ng bawat isa. We are celebrating Christmas. Kasi nga, merong tagapagligtas, merong good news na ibinigay sa atin. At ito po yung ating Panginoon. Kaya pag mag-exchange gift po kayo, magbabahagi po kayo ng regalo, di ba? Wag niyo pong alisin si Jesus. Wag niyo po alisin si Christ sa gift niyo. Bakit? Madalas po ano pong ginagawa? Imbis yung Christ, 'di ba? Imbis Christmas, yung Christ, ano pong ginagawa nila? Ginagawang X Mass, 'di ba? Ginagawa nilang X. Inaalis nila si Kristo sa panahon na kung saan dapat siya po yung essential sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga, Jesus is the reason for this season. Meron lang po akong 3 puntos ng dito po na ibibigay. Is yung number 1 po natin dito is the season of love. Yan. Yung season na meron po tayo ay nagmula sa ating Panginoon. At yung number 1 po natin, Christmas, is a season of love. Naniniwala po ba kayo na ang Christmas, ito po yung simbolo ng pag-ibig? Siyempre, ang Lord po, siya po yung pag-ibig. Sabi nga, ang Diyos ay ang pag-ibig. At ang bawat umiibig sa Kanya ay inibig ng Diyos. At ang bawat marunong umibig ay minamahal ng ating Panginoon. God is love. Sabi nga sa 1 John chapter 4:16, God is love. Whoever abides in love abides in God, and God's abide in them. Ibig sabihin, ang Diyos ay pag-ibig. At kung sino ang manatili sa pag-ibig, ang Diyos ay mananatili sa Kanya.
At sa buhay po natin, kaya tayo nagse-celebrate ng Christmas, hindi dahil nagkataon lang, hindi, mahal tayo ng Diyos. Dahil ang sanlibutan, yung wala pa si Kristo, wala pang dumating na tagapagligtas. Kaya nga sinabi nga po dito ng anghel, 'di ba? Meron po siyang dalang mabuting balita, at ang mabuting balita pong ito po yung kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoon. At yung Christmas po, dapat nag-express siya ng love, ng passion, 'di ba? Kasi si Kristo mismo yung source ng pag-ibig. Bumaba siya sa lupa bilang isang Diyos at nagkatawang tao para sa ikaliligtas ng bawat isa dahil sa pag-ibig ni Kristo sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi nga, hindi tayo yung unang umibig sa Diyos, kundi ang Diyos yung umibig sa atin at ang Diyos yung unang pumili sa atin at inibig tayo ng Panginoon. Kaya nga mapalad po tayo na pina-express ng Lord yung pag-ibig na nagmumula sa Kanya. Kasi kung hindi po bumaba yung ating Panginoon, hindi niya ibinahagi yung pag-ibig na nagmumula sa Kanya, panigurado lahat po tayo mapupunta doon sa worst scenario, 'di ba? Na wala yung kaligtasan sa buhay natin. At napaka miserable yung pwedeng mangyari sa ating mga buhay. Pero dito, sabi nga, season of love. Kumbaga yung Christmas, ito po yung season of love. Hindi lang dahil Christmas tsaka ka lang iibig o mamahalin mo ang yung magulang, yung kapatid, 'di ba? Yung kapwa. Kumbaga sabi nga, ang Diyos ay pag-ibig. Dapat ibigin natin yung ating pamilya, yung ating kapatid, at even the neighbor, 'di ba? The neighbors na sinabi ng ating Panginoon sa ikalawang utos, na mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili dahil minahal ka ni Kristo at tayo ay binigyan ng kaligtasan. Ibig sabihin, mas lalo natin i-express yung pag-ibig na nagmumula sa Panginoon dahil for this season, Jesus is the reason. Unang umibig yung Diyos sa atin, at yung pag-ibig na yon dapat mag-reflect or mag-exist sa buhay ng bawat Kristiyano o bawat isa po sa atin. Ibig sabihin, dapat makita yung pag-ibig ni Kristo sa buhay ng bawat isa po sa atin. Yung pangalawa po, season of giving, 'di ba? This Christmas dapat merong giving. Kumbaga, kung titingnan po natin, kung babasahin pa po natin yung sa Lucas, abante pa po tayo. Dito yung kwento ng mga pastol na ito, 'di ba? Yung nakita nila yung sanggol that time, they are giving. 'Di ba yung kumbaga nagbigay sila ng gold, ng essence, yung mga kamangyan. Dito nagsimula yung giving, 'di ba? At sa buhay natin, ang unang nagbigay bago sila at bago tayo ay ang ating Panginoon. 'Di ba? Sabi nga John 3:16, for God so loved the world, He gave in His only begotten Son. Whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Ibig sabihin, binigay muna ng Ama ang anak para sa ikaliligtas ng bawat isa po sa atin. Unang nagbigay ang ating Panginoon, at sa panahon natin ngayon, yung sa pagsuserve natin sa Lord, wala pa tayong naibibigay o wala pa tayong naibabalik. Sabi nga, ang giving, marami po siyang essence, not only materials, 'di ba? Kundi yung time mo, yung effort mo, yung sacrificial mo sa lahat ng bagay. Either sa family, either sa friend, either sa kapwa mo, ma-express mo yung giving, ma-express mo yung love through time, effort, and sacrificial. Bakit may sacrificial?
Kasi nga, yung giving is meron po siyang sacrificial. But ang sacrificial giving po, ito po yung binibigay mo yung the best mo or yung ano na sa limit mo. Kumbaga, lagpas na sa limit mo pero binibigay mo pa rin. Ganito po yung itinuturo sa atin ng Panginoon na tayo po ay matutong magbigay, especially for this Christmas. Yung pinaka-essence ng Christmas is yung love. At kung meron tayong pag-ibig, sabi ngayon number 1, meron tayong pag-ibig, marunong po tayong magbigay. Kasi kung wala pong pag-ibig ang bawat isa, hindi po tayo makakapagbigay kahit kanino. Kaya mahal po tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Kasi binigay niya si Kristo ang ating Panginoong Hesus para sa ating ikaliligtas. Sabi nga sa buhay po natin, tayo po ay laging magtulungan. At kumbaga yung buhay po natin dapat naka-anchor sa ating Panginoon. At sabi nga po dito sa Galatians chapter 5 verse 13. Yan, babasahin ko na po. Sa Tagalog ko na lang po babasahin. Tagalog po kasi yung hawak ko ngayon right now. Sabi nga po sa Tagalog, mga kapatid, tinawag kayo upang kayo maging malaya, ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Yung giving is isa rin siya sa aspect ng serving, 'di ba? Sabi nga, serve one another. Binibigay mo yung buhay mo o yung kumbaga yung time mo, yung effort mo to serve, to give. Sa buhay natin ganun din po. Dapat especially for this season, for sa Christmas, hindi lang every Christmas kundi sa buhay natin nakikita yung sharing and giving. Then sabi nga, love one another. And hindi lang love one another, serve one another. Humbly in love. Ibig sabihin, kasama pa rin yung pag-ibig. Sa pagbibigay natin, dapat nandun yung pag-ibig. At sa bawat pagbibigay, dapat nagre-reflect si Kristo sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya po kung magbibigay po kayo ng gift ngayong Kapaskuhan, dapat mag-reflect si Kristo. 'Di ba? Lagyan niyo na rin ng verse. Lagyan niyo na rin ng mga encouraging word, yung God's words, 'di ba? Sa ganon, no po, 'di ba, ma-bless po yung tatanggap. At naniniwala naman po tayo kung meron po kayo sisingit na word of encouragement o God's word doon, naniniwala po ako na babasahin po nila yon. At doon pa lang, 'di ba, panalo na po sila. Kasi nalaman nila, kumbaga, very appreciated yung regalo mo dahil kasama doon si Kristo at kasama yung pag-ibig sa buhay ng bawat isa sa atin. At sabi nga yung pangatlo, very short lang po yung time, yung ano po natin, yung word po natin. Yung pangatlo po, sabi nga dito, the time for forgiveness. Sa buhay natin, this Christmas, matuto po tayong magpatawad. Matuto po tayong patawarin yung bawat nagkakasala sa atin. Kasi yung reason kung bakit bumaba si Kristo sa lupa, pinanganak siya sa lupa bilang tao, is para po tayo ay patawarin sa ating mga kasalanan. At magkaroon po tayo ng kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoon sa pamagitan ng pagkamatay ng ating Panginoon sa cross. Tayo po ay pinatawad. Kasi in Old Testament, kung babasahin po natin, in Old Testament, yung kasalanan po ng mga dating tao, yung wala pa si Kristo that time, they are offering, 'di ba? Kumbaga nag-o-offer sila ng kalapate, ng kahit anong mga bagay para lang ma-cover up. Kumbaga kokoberan lang, tatakpan lang yung kanilang kasalanan pero hindi po malilinis at mawawash out. Pero yung dumating si Kristo, tayo po ay pinatawad niya sa ating mga kasalanan. Kumbaga,
kung ang Diyos ay pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan, hindi niya uulit-ulitin. Kumbaga hindi na sa atin i-insist ng Lord na ikaw ay makasalanan pa rin dahil tinanggap mo na si Kristo. Yes, we are the sinners and every day we commit sins. But sabi nga doon na pag tayo ay lumapit sa Lord, tayo ay patatawarin ng ating Panginoon pag kinonfess natin yung ating mga kasalanan. In the same time, sabi dito forgiveness. Dapat yung mga nagkakasala sa atin, yung mga taong nakagalit natin, yung taong hindi natin kumbaga nagkasamaan tayo ng loob, is patawarin po natin sila. Kasi yung isang essence ng Christmas is marunong po tayong magpatawad. Kung meron pong mga mahal tayo sa buhay na ngayon hindi pa natin kayang patawarin, pag-pray natin sa Lord, pag-pray mo sa Lord na matuto kang patawarin yung isang tao na nagkasala sa iyo. 'Di ba? Masarap magpatawad. Kasi nga si Kristo, yung ating Panginoon, ay napako sa krus para lang mapatawad yung ating mga kasalanan. Dahil nais ng Diyos, 'di ba, na tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Ganon din po sa buhay ng ibang tao or sa buhay ng nakakasalamuha natin. Either ito yung family natin, friends natin, relatives natin, or yung neighbors natin. Kung meron man nagkasala sa inyo, patawarin nyo. Ipanalangin nyo sila. Sabi nga, yung last time na hindi ko na matanda kung kailan ako nag-preach. Yung the gospel of Jesus. Sabi ng Lord, yung siya ay nangaral dito sa libutan, sabi doon, love your enemy. 'Di ba? And those who persecute you, pray them and bless them. Pagpalain mo pa sila at ipanalangin. At sabi nga, ang masama dapat daigin ng mabuti. Hindi ang masama ay daigin pa ng masama. Ibig sabihin, ipinapakita lang ng ating Panginoon yung gospel of Jesus na kung saan na ang ibinahagi ng Diyos ay kumbaga yung limitasyon natin is above doon. Ibig sabihin, kung sa nature natin bilang tao, ang hirap magpatawad ng enemy or ng ano ba tawag sa Tagalog sa enemy? Kaaway, 'di ba? Ang hirap magpatawad sa isang taong nakasamaan mo ng loob. Ang hirap magpatawad sa taong kaaway mo. Pero ang tinuturo ni Kristo kung bakit siya bumaba sa lupa ay ibahagi ang salita ng Panginoon na mahalin mo yung iyong kaaway, ipanalangin mo, pagpalain mo, i-bless mo. At the same time, gawan mo ng mabuti yung mga gumagawa sa iyo ng masama. Daigin mo ang masama ng mabuti. Hindi mo dapat daigin ang masama ng isa pang masama. Dahil yung essence ng Christmas is dapat tayong marunong magpatawad. Kaya ipag-pray natin bago pa matapos itong year na to, year 2025, ay napatawad na natin yung taong nagkasala sa atin. Dahil una nagmahal, una nagbigay, una nagpatawad, walang iba kundi si Kristo na ating Panginoon. Ganon din po yung essence this Christmas. Ang gusto ng ating Panginoon, ipinapakita niya siya yung pinaka-perfect model na dapat natin sundan. Na dapat matuto tayong umibig. Ang pag-ibig, sabi nga, nandun na lahat. Either pag marunong tayong umibig, nandun na yung lahat ng aspeto. 'Di ba yung fruit of the Holy Spirit? Nandun na po. Matututunan nating maging mabuti. Matututunan natin maging mabait, magkakaroon tayo ng kapayapaan, 'di ba? Ano pa, marami. Kaya nga sinabing fruit of the Holy Spirit, singular lang siya kasi nakapaloob na po 'yun, nakapaloob na po lahat doon. Sabi nga sa Galatians chapter 5, verse 22 to 23, basahin ko na po. Subalit ang buong
ang bunga ng espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. Ibig sabihin, ang pag-ibig ni Kristo, pinapakita lang kung marunong tayong umibig, magkakaroon tayo ng kagalakan, magkakaroon tayo ng kapayapaan, magkakaroon tayo ng katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Kasi nagmula ang pag-ibig kay Kristo. God is love. Sabi nga, sa 1 John na pag tayo ay umibig, ipakita po natin sa gawa, hindi sa salita, 'di ba? Na ipakita natin through works. Pakita natin na yung action is louder than voice. Sa 1 John chapter 3 verse 18, 'di ba? Sa unang 1 chapter 3 verse 18. This is the essence of Christmas, si Jesus sa buhay ng bawat isa sa atin. At sabi ng Panginoon dito sa kanyang salita sa 1 John chapter 3 verse 18, mga anak, 'di ba? Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamagitan ng gawa. Kaya yung mga prophecy that time sa Old Testament na darating yung isang tagapagligtas na magliligtas sa sanlibutan, hindi lang basta ito prophesy, hindi lang basta ito salita, kundi binigyan ito ng katugunan ng ating Panginoon. 'Di ba? Siya po ay bumaba sa lupa para po tayo patawarin, para siya po ay namatay sa krus para tayo ay magkaroon ng kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoon. Pag tayo po ay may pananampalataya or may faith tayo sa Lord, 'di ba? Darating yung kaligtasan sa buhay ng bawat isa sa atin. At sabi nga sa buhay natin na sa salita ng ating Panginoon na dapat makita yung gawa sa buhay ng bawat isa. Hindi lang basta yung pag-ibig makita sa salita, hindi mo lang basta masabi doon sa partner mo na I love you, sa mama mo na I love you, bagkus ipakita mo. 'Di ba? Hindi lang basta masabi mo sa parent mo na ma, pa, mahal kita. But without action, everything is dead. 'Di ba? Parang walang fulfillment. 'Di ba? Parang walang fulfillment yung word kung walang action. Dapat makita. At sabi nga po dito, yung pag-ibig ni Kristo is unconditional. Hindi siya temporary at not conditional, kundi unconditional with sacrificial yung pag-ibig ng ating Panginoon. Yung giving, 'di ba? Yung kanina, yun lang, paikot-ikot lang tayo. Love, giving, and forgiveness. Na yun yung nais nila ipakita ng Lord sa gabing ito, na makita sa atin yung essence ng Christmas. At sabi nga, Jesus is the reason for this season. Dapat makita si Kristo for this Christmas. 'Di ba? Huwag lumabas si anger, 'di ba? Dapat lumabas si joy sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi nga, let's joy and celebrate. Baka mamaya dahil sa Christmas na stress ka, dahil sa Christmas na burnout ka, 'di ba? Dapat enjoy mo yung Christmas kasi alam mo na si Kristo yung essence ng Christmas and si Jesus yung reason for this season. Wag po tayong masyadong ma-stress. Palayain natin yung stress, 'di ba? Hayaan muna natin siya. Wag muna tayong mamomblema. Huwag muna natin isipin yung mga inaanak. Isipin natin na si Kristo yung kahalagahan, 'di ba, for this season. At syempre, kung si Kristo yung mahalaga for this season, pag natuto kang magmahal, magbigay, magpatawad, magiging mapayapa yung buhay mo.
At syempre si inaanak magiging masaya kasi si Ninang tapos si Ninong marunong nang magmahal tapos marunong pang magbigay, 'di ba? Yan. Napatawa ko lang kayo kasi medyo seryoso na. Yan, salamat sa Lord kasi nga tinuturuan tayo ng Panginoon for this season. Ayan lang po yung nais ng Diyos sa maikling salita na pinaulit-ulit na nga lang natin na love, giving and forgiveness. Marunong tayong magmahal, magbigay at magpatawad sapagkat ang lahat ng bagay na ito ay nagmula sa ating Panginoon, hindi sa ating kalakasan kundi unang-una sa Diyos. Ayan lang po yung nais ng Diyos sa gabing ito. Tayo po ay manalangin bago po tayo bumalik sa program. Ama naming Diyos, salamat sa gabing ito sa iyong mga salita, Panginoon. Bagamat tunay nga, Lord, na bawat isa this Christmas, dapat maalala namin na ikaw nga pala yung reason for this season. Alisin mo yung mga struggles ng problema, ng stress sa buhay ng bawat isa sa amin sapagkat this is the day to rejoice. This is the day to celebrate na alam namin na ikaw po ay may gagawin sa buhay ng bawat isa sa amin for this Christmas. At alam po namin, Panginoon, na ang lahat ng bagay na binigay niyo po sa amin ay nagmula sa inyo, mula sa pag-ibig, mula sa buhay na ibinigay niyo po sa buhay ng bawat isa po sa amin. Kaya for this Christmas, hayaan niyo pong mag-manifest yung love, yung giving and forgiveness sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Lord, sa gabing ito. Tunay nga, Panginoon, na ikaw po yung manguna sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa aming mga kapatid na nakikinig ngayon, Panginoon, pangunahan po ang bawat isa. Nawa, Lord, na turuan po kami, Panginoon, na mas lalo pang lumalim. At ang iyong mga salita, Panginoon, sa gabing ito ay nawa ay may sa puso, may pamuhay namin, Panginoon, sa mga buhay. Sa ganun, Panginoon, maging maganda po yung buhay at merong kapayapaan, kakontentuhan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, wala ibang dapat papurihan, walang dapat na maitaas, Panginoon, at pasalamatan, kundi ikaw lamang. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Yan. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Yan, punta na po tayo sa inside. Sino po dito yung merong natutunan na nagmumula sa salita na ating Panginoon? Pwede po natin ibahagi. Sa ganon, bawat isa po sa atin ay mabless at matuto. Yan, sino po yung unang matapang na magbabahagi ng insight niya na napakinggan niya ngayong gabi? Amen. Meron po ba? Amen. Yan. Gising pa po ba ang lahat? Yan. Pwede po ba bigyan nyo ako ng isang cheer up para makita ko po kung sino po yung mga nandito pa at yung ibang tulog na. Yan. O, diba? Medyo marami-rami pa po tayo. Yan. Sino po yung unang magbabahagi ng insight na nagmumula sa ating Panginoon? Yan. Si Ate Kay po ba magbabahagi? Yan. Si Ate Hatsu. Sige po. Ate Hatsu, the mic is yours. Ayan po, good evening po sa ating lahat. Yung naano ko po is iba po talaga kapag yung giving, loving, tsaka forgiving yung parang gagawin mo this Christmas. Hindi lang po ngayong Christmas kasi parang sa susunod pa pong mga araw, susunod pa pong buwan, hindi lang po sa Christmas, ganito ganyan. Pero first time ko po kasi na sobrang mapalapit kay God na parang anong term na parang wala yung ko. Yung first time ko po ay this Christmas lang
ko lang po naramdaman yung talagang yung saya ba na parang bumalik na yung dating saya ng Christmas kasi ang tawag dito, nakabalik ako or nabalik na yung loob ko sa Panginoon. Ayun, na ang sarap sa pakiramdam ganito, ganyan, na ang saya talaga kapag ang tawag dito yung walang hate. Kasi po sa past Christmas po na nung nakaraang Christmas is puno po ako ng hatreds. Ayan. Tapos this year po talaga is super kakaiba siya and first time talaga na Christmas sa celebrate ko yung Christmas na talagang sobrang saya sa puso na walang hatred, ganito ganyan. So ayan po. Yan, amen. Salamat sa insight ni Ate Hatsu. Na kung saan pinaramdam ng Lord yung love and forgiveness. Yan, sino pa po yung mag-i-insight ngayong gabi? Si Ate Kay po ba nandyan? Amen. Meron pa po ba mag-i-insight ngayong gabi pa? Maibahagi yung natutunan o na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Si Ate Kayeye po ba nandyan? Ate Kayeye, magbabahagi ka po ba? Bakit? Yan, meron pa po ba? Okay, si Ate Kayeye daw. Hindi ka naman napilitan yan. Si Lord naman yung maitaas sa pasalamat or sa insight na ibabahagi ni Ate Kayeye. Amen. Sige, Ate Kayeye, the mic is yours. Ayan, so good evening po. Pero yung insight ko lang po about this, bigla ko pong naalala yung song na yung bagong Christian, na gumagawa ng music, yung song niya na may lyrics na Let's Put Christ Back on Christmas. Yes. Doon po ako na-remind din ako po dun sa word ni Kuya GM tonight na oo nga we should put Christ back on Christmas. Kasi every Christmas, who are we celebrating it for? Kasi yung karamihan nagse-celebrate ng Christmas kasi tradisyon. 'Di ba? Yung karamihan nagse-celebrate ng Christmas kasi sineselebrate nila si Santa. 'Di ba? Yung iba naman nagse-celebrate ng Christmas kasi yun lang yung kagawian ng mga tao, ng family nila. Pero tayo as a Christian, tayo as someone who's aware, no, sa presence ni God, tayo as someone who's aware sa birth ni Jesus Christ, tayo as someone who's aware sa sacrifice na binigay sa atin ni Lord. Who are we celebrating Christmas for? Yang napakaganda, na-remind ako dun kaya GM. Kaya I'm very blessed sa pag-attend tonight. And yun nga po, I'm very, very thankful talaga. Kasi na-remind ako na sabi ko, oo nga this Christmas is a time for us to spread love. 'Di ba? Kasi po, one thing rin po na parang umano sa akin earlier while nag-sermon si Kuya GM is yung part na you can be kind, you can be forgiving, you can be basta lahat na ng good manners pwede mong makuha, pero it will not be unified if you don't have love. That's why it's very important for us to know love and to spread love. Bakit love? Because God is love Himself. 'Di ba? Kaya we should learn how to love. The more that the more na mas lalo natin kinikilala si Lord, mas lalo nating naiintindihan kung ano ba talaga yung tunay na pagmamahal. Mas lalo nating maiintindihan kung paano ba talaga magmahal ng tunay. Kaya if once we start to know the real meaning of love, other people will also start to know what love is kapag
know the love that God has. Kaya sa Christmas ngayong Pasko, it is our time to spread love, no? It is our time to forgive. Yun nga sabi ni Kuya JM kanina. It is our time to forgive kasi God is forgiving and love is also forgiving, 'di ba? Kaya this Christmas let's surrender it all, lahat ng burden na meron tayo sa sarili natin, lahat ng kasalanan, lahat ng let's resurrect, let's reconnect with God kasi even though we are really sinful and we don't deserve anything from God, God's grace is good. God's grace overflows our sin. Kaya no matter how sinful you are, starting this night, resurrect. Kasi no matter how sinful you are, hindi yan tatapat sa kung gaano baka great yung grace ni God para sa atin. God had already forgive you. Hinihintay ka na lang niya na i-surrender lahat ng yan. Hinihintay ka na lang niya na ipagkatiwala mo yan lahat ng problema mo sa Kanya. Amen? Kaya this night, ibigay natin lahat sa Kanya. Kasi hindi pwedeng magpapasko tayo, hindi pwede na papasok tayo magse-celebrate tayo ng birth, no? Nagse-celebrate tayo sa existence, sa sacrifice na binigay sa atin ni Jesus, na meron tayong hatred sa puso natin, na meron tayong sama ng loob sa kaibigan natin, na meron tayong sama ng loob kasi ang daming ibinili na assignment ng teacher natin na sem break. Kaya lahat ng yan, i-let go natin yan. This Christmas, we are going to spread love. That's one thing. We are Christians. We are going to celebrate this Christmas for Christ. Kasi there's only one reason why there is Christmas. It is because we are celebrating Jesus' sacrifice, Jesus' love for us. Kaya this Christmas, it is Jesus' time. It is Jesus' celebration. Let us spread Jesus all over the place, all over our environment, sa lahat ng nasasakupan nating tao. Kaya nga yun sa pag-gift giving rin po, di ba? Sa pag-gift natin this Christmas, don't just give kasi yan yung wish list nila. Amen. Sabi nga ni Kuya GM kanina, dapat i-connected yan kay God. Mag-share ka ng word. Share the word while you also give gift. Kasi alam niyo guys, yung word ni God, that's a gift. Kahit yan lang yung spread God's love. It is our time. This is our time to spread the gospel. This is our time to spread God's love for everyone. Kaya this Christmas, ngayong Pasko, let's spread the gospel, no? Sa kasama na rin sa pagbibigay natin ng gift sa bawat isa. Kung meron man, kasi ako wala eh. Gospel lang talaga yung mabibigay ko. Pero yun nga, sabi nga ni Kajia Bray kanina, diba, na what more pa kung ang mga ninong-ninang marunong nang magmahal, diba? Napaka-blessed naman ng mga inaanak nyo. Di pa kasi ako ninang eh. Kaya kayo lang. Yun nga po. So, yun lang naman po yung insight ko. Let's spread love this December. Let's bring Christ on Christmas because that is what Christmas is only for. Amen. Binabalik ko na po sa iyo at Kuya JM. Amen. Yan, di ba? Gandang insight na kung saan ma-share natin kahit sa gantong panahon ating Panginoon sa pamagitan ng maliit na letter, di ba? Yung John 3:16. Insert mo kung may regalo ka, huwag mo kalimutan na maglagay ka ng John 3:16. At magugulat na lang sila, di ba? Ha? Talaga ba? Nagbigay ka? John 3:16. Matutuwa sila sa inyo. And the same time, forgive ourselves. Yeah, madalas, hindi lang naman sa kapwa natin, kundi pati yung ating sarili. Turuan mong patawarin yung sarili para makapag-move on ka, makatalong ka sa next chapter ng year 2026 at wala ka ng burden or bigatin na dala-dala. Yan, sino pa po yung mag-share ng insight tonight? Wala na po ba? Okay, kung wala na po, sige po, tayo po ay dumako sa closing song at
binibigay na po natin yung tinatawagan na po natin ang magbabahagi sa atin ng closing song, si Ate Hatsu po. Ate Hatsu, the mic is yours. Yan po, sabayan niyo po ako. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my heart? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way, ever wondering heart? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling. You told me who I am. I'm yours. I'm yours. Who am I that the eyes that see me see? You look me with love and watch me rise again. Who am I that the voice that calmed the sea would call out through the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done, but because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, through the day and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you know when I'm falling. Would you catch me when I'm falling? You told me who I am. I'm yours. Because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, not because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling. You told me who I am. I'm yours. I'm yours. I'm yours. Amen. Yan, praise God. Yan, salamat po Ate Hatsu sa awitin ng ating Panginoon na sabi nga, who am I? 'Di ba? Sino ba tayo?
At ayun nga, bago po tayo dumako sa closing prayer, tayo po ay mag-proceed po sa mga ilang announcement po. Sino po ba yung may mga pictures dyan? At may discuss po natin yung ating announcement. Hello po. Pwede pong pasuyo, pa-drop na lang po yan ng mga announcement. Yan, ito po, announcement po sa GC Zion po, meron po tayong schedule every day. Yan. Makikita po natin dito, every Monday, meron po tayong gospel sharing. At lagi po yan nag-uumpisa ng 8 p.m. Guys, wag po tayong mawawala. Every Monday, meron po tayong gospel sharing. Kumbaga sa gospel sharing, dito nakapokus si Jesus. At nakapokus po dito ang sentro yung ating Panginoong Hesus. At sa Tuesday naman po, meron po tayong Awakening Nights. 8 p.m. din po yan. Pagkakaiba lang po niyan, more on encouragement, palakasan. And the same time, meron po tayong Wednesday. Ito po yung spiritual series night. Mag-i-start po siya ng 7:15. At ang speaker po natin ngayon, that time within a whole month is si Pastor Fishbone. Siya po yung magbabahagi sa atin ng sa series para sa spiritual night. Ganun din po, every Thursday meron po tayong tinatawag na prayer meeting. Kaya dito po sa prayer meeting, wag po tayong mawawala kung gusto nating may ipanalangin, meron kayong mga prayer requests, dito po natin i-share upang sa ganun maipanalangin po natin yung mga prayer request po. Then the same time, nag-uumpisa po siya ng 8 p.m. And meron po tayong tinatawag na cell group every Friday. Ito po yung cell group na to. Mag-uumpisa po siya ng 7:45. Yan. Kumbaga, ito ay palakasan. At sa Saturday naman po, meron po tayong Kids Venture every 3 p.m. Hindi ko lang sure kung nag-umpisa na po kasi this late December, yung pinakauna ng December, ang mga kids po natin is sila po ay nag-graduate na ng buong taon. Kumbaga, yung sila po ay naturuan. At kaya kung sa mga BR natin, meron tayong kids. Yan, welcome po sila. Dalhin po natin sa Zion para sila po ay maturuan about sa salita ng Diyos. Hindi lang basta bartagulan, hindi lang basta pakikipag-away, di ba? Bardagulan yung malaman nila dito sa WePlay, kundi matuto sila sa gawain ng Panginoon. At dito po, meron pong mga magtuturo, mga professional teachers na. Ang mga nagtuturo po dito, sila po yung mga teachers kid. Mga teachers na sila sa kids ministry sa kanilang mga church. At yung bawat tinuturo po dito, meron po silang module na susundan kung ano po yung ituturo. Kaya wag po kayong matakot kung ano po yung ituturo doon sa mga kids na dadalhin nyo po dito. Dahil bago po nila ituro yan, ay pag-aaralan po nila yan ng maigi bago ituro doon sa mga kids. And the same time, meron pa rin tayong spiritual series night. Mag-start siya po ng 5 p.m. May Bible study po tayo sa BR ni Sir Senpai po every 9 p.m. po. Doon may sharing din ng gospel, may sharing ng word of God. Meron po tayong Bible study po doon. And the same time, Sunday po, Kids Venture pa rin po. That time is 3 p.m. Ibig sabihin, every Saturday and Sunday, meron po tayong Kids Venture. And the same time,
at the same time, meron tayong awakening nights every Sunday, 8 p.m. Ito po yung ginagawa po natin, yung palakasan, yung mga words na nanggagaling sa Lord mula sa kanyang mga salita. At marami pa tayong matutunan at malaman. And ito nga po, meron po tayong tinatawag na answering the call. Join our team. 'Di ba? Yung purpose po nito is to serve with purpose and passion. Mag-serve po tayo sa ating Panginoon. Yung community po dito sa WePlay is i-conquer natin ang pamamagitan ng pagbabahagi ng salita na ating Panginoon. Hindi lang siya basta pagbabahagi, kundi team building din po siya. Building community and faith. Ibig sabihin magpalakasan. Dito po tayo nagpapalakasan sa pamamagitan nito and make a real impact. 'Di ba? Maging ilaw, maging reflection. Makita si Kristo sa buhay natin and grow spiritually. At sabi nga po dito, ano pang hinihintay nyo? Arat na! Jesus workers. Ibig sabihin, ibig sabihin, wag po tayong papahuli kung meron po kayong mga talento na mga tinatago. Wag po nating itago, 'di ba, yung talents na ibinigay sa atin ng Diyos. I-share po natin 'yan sa gawain ng ating Panginoon. Even na hindi ka sayon, pwede ka po dito. Welcome ka po. Kumbaga, embrace ka pa namin ng dalawa naming kamay, 'di ba? At dito po sa sayon po, meron po kaming tinatawag na Jesus workers. Ibig sabihin po, yung iba po dito, iba po sa amin, ay may kanya-kanya pong family. 'Di ba? Meron pong family sa ibang family, then the same time workers po sila dito sa Zion, or di kaya may dual family sila, pero workers din po sila sa Zion. 'Di ba? Kaya kung gusto niyo sumali sa Zion, wala po imposible. Pwede po tayong sumali kahit may family po tayo. Welcome po tayo. Kumbaga, hindi po tayo anak sa labas, kundi anak po tayo ng ating Panginoon. Yan. Yan, ipagamit po natin yung ating mga talento. Kung marunong po, magaling po tayong kung magaling kayong umawit, magaling kayong mag-word of God, 'di ba? O iba't ibang talento pa, 'di ba? Ipagamit natin yan sa Lord. Wag po nating itago. Yan. Ano pa po yung announcement natin? Meron po tayong YouTube sa Zion. Sa YouTube po, sa YouTube, 'di ba? Sa YouTube po meron po tayong mga babalikan na mga kumbaga, ang purpose po ng YouTube natin is para mabalikan po natin yung mga hindi po natin na-miss natin ang mga topic. Halimbawa, na-late ka po pero ang ganda ng topic, gusto mo mapakinggan. Meron po tayong YouTube, 'di ba, sa Zion po. Ang purpose po nun ay para maibahagi ang salita ng ating Panginoon at mas tayo po ay lumalim pa sa ating Panginoon. Hindi po natin purpose na magkaroon ng subscribers or ano pa man, 'di ba? Bonus na lang po 'yon. Pero hindi po 'yun yung pinaka-purpose ng YouTube natin, kundi maibahagi yung salita ng ating Panginoon. Meron din po tayong FB page din po, Zion Family. Dito rin po pinopost yung, ewan ko kung updated pa po ito, pero dito po yung pinopost yung mga topics or yung mga program na coming. And the same time, yan, ano pa po? Meron pa rin, hindi tayo papahuli. Kasi, sorry, nadidigay ako. Meron pa rin tayong TikTok, di ba? Makikita natin na hindi lang sasayaw yung TikTok, kundi magamit din natin sa gawain ng ating Panginoon. Di ba? Hindi lang tayo umindak. Kumbaga sa TikTok, di ba? Umindak din tayo sa Lord. Bahagi natin yung
yung talent natin. What I mean is yung TikTok na to, ganun din po, same as Facebook, YouTube, yun din po yung pinaka-purpose na maibahagi yung salita ng ating Panginoon. Kung late kayo, wala kayong Facebook, walang problema, meron tayong YouTube. Kung wala kayong YouTube, meron po tayong TikTok. Kaya walang kawala, 'di ba? Yeah, kumbaga walang reason para hindi tayo makarinig ng salita ng ating Panginoon. Yan. Kala ko sasayaw daw si Sir Itlog. Yeah, malay natin. Malay siya, diba? Pero ayun po, sa gabing ito, ayun po yung ating announcement. At nawa, tayo po ay pinagpala ng ating Panginoon. Sige po, sa closing prayer po, tinatawagan na po natin si palabunutan pa, no? Nandiyan po ba si Sir Senpai? Nagulat siya eh. Sige po, tinatawagan na po natin si Sir Senpai para ilid tayo sa closing prayer. Ayun tayo po ay manalangin. Lord God, thank you, Lord, sa chance nga. Ihatag ni mo ka na mo karon nga tipon kami diri nga makadungog sa imong pulong. Salamat Ginoo sa revelation. Thank you sa love, care, Ginoo kung napa may mga hatred sa among dughan at ang kala kini Ginoo upang ang imong paghigugma mudaloy ka na matag usa na. Unta ginubanan mo kami sa matag adlaw babaton. Ikaw magiya ka na magpagay kami wisdom nga unta nga mga peace aligned sa imong will, Lord God. Ginoo ko, tabangin kami sa matagalan ng mga kinabuhi. Wala kami mabuhat kung wala ikaw. Kiningtahan ang mga pangayob. Yan po sa imong ngalan. Amen. Sa mga sa anak, sa Espiritu Santo. Yan, amen and amen. Yan, magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Sumaatin ang pag-ibig, kapayapaan, pagkakaisa mula sa ating Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Nawa, pangunahan tayo ng Diyos sa bawat araw ng ating buhay. Salamat po at magandang gabi mga kapatid at sa bawat isa. Amen and amen.